Gagawa tayo ng trending na mac and cheese Quiapo style. O, taas ang kamay kung sino-sino dito ang naiintriga sa lasa ng mac and cheese ng Quiapo. Ayan, so tikman na natin. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko dahil ang kusinera ninyo ay sick po. Ang panahon ngayon ay talagang mag-ingat tayo dahil dalawa ang season ng Pilipinas ngayon. Sa umaga ay summer, sa hapon naman ay tag-ulan. Ayan. So, i-mix natin to ha. Okay. So, lutuin lang muna natin yung ating macaroni na pasta. Okay. Ayan. Hindi na tayo maglalagay ng asin ha dahil yung sauce natin ay salty sweet siya. Ayan, so ngayon ay gawin natin yung ating sauce. So, meron tayong evaporated milk. Tapos, maglagay tayo ng 1 to 2 tablespoon ng ating cornstarch. Mix natin yan para matunaw yung ating cornstarch. Nakapatay na muna yung ating apoy ha. Meron tayong cheese mix dito. Ito ay cheese powder. Yes, maglalagay tayo nito. Dahil sa description ng mga nakatikim na ng Quiapo style ng mac and cheese ay ganito yung description nila. Parang meron daw cheese powder yung kanilang sauce. So, i-mix natin yan. And yes, kung mapapansin mo sa kulay ng sauce nila, napakatingkad ng orange-yellow na kulay. Ayan. So, mix natin yan. Tapos, ay buksan natin yung ating apoy. And, maglagay tayo ng ating grated na keso. Ang gamit kong keso ay eto. So, depende na sa brand kung anong gusto yung gamitin. Pero, yung Eden kasi masarap. Or, kung gusto nyo, cheddar. Tapos, ay maglagay din tayo ng kondensada. Yes po, dahil isa sa description nila ay salty and sweet ang kanilang mac and cheese. So, lagyan natin ng kondensada. Para milky and sweet yung ganyan dating. So, lutuin na natin ito until lumapot at matunaw yung ating keso. So, yung kulay niya ay hindi pa ganun ka tingkad. So, dagdag pa tayo ng cheese mix. Ayan. So, dahil hindi pa talaga ako nakatikim sa original na street style ng mac and cheese. So, magtitimpla lang tayo. Estimate lang natin until okay na sa akin yung lasa. And, eto na siya. Malapot-lapot na. Huwag masyadong malapot ha. Eto, optional. Tinikman ko siya. Milky, pero para sa akin, parang kulang pa yung cheese niya. Meron tayong cheese sauce o yung kung familiar kayo sa cheese whiz, yung ganun. Cheese spread, oh. So, maglagay tayo. Ayan. Tapos, i-mix natin yun na mabuti until matunaw siya. Actually, yung cheese na grated natin, hindi pa siya totally natutunaw. Pero okay lang. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng buttercup. I-mix natin ito until matunaw yung ating buttercup. Tapos, palamigin natin. Okay, para naman sa garlic bread natin, dalawang pampahid ang gagawin natin na garlic. So, meron tayong fresh na minced na garlic at meron tayong powder na garlic. So, maglagay tayo ng margarine dito sa ating bowl. Tapos, lagay natin dito yung ating freshly minced garlic. Tapos, mix natin ito na mabuti. And then, eto, lagyan natin ng garlic powder. Okay. And then, mix. Sliced bread or white bread. Kinat ko siya ng ganito. Sa isang slice, kinat ko siya 4. Ngayon ay maglagay tayo. So, ganito din gagawin ko.
Actually, maraming pamamaraan sa paggawa ng garlic bread. So, ito yung gagawin natin ngayon. Tapos ay i-toast natin ito. Pwede sa oven toaster or pwede sa oven talaga. Okay, dito tayo mag-mix sa ating maliit na kawa. Di ba dun sa Quiapo style, dito din sila nag-mix. So, ilagay natin yung ating macaroni. Cooked macaroni. Ayan. Okay. Tapos, lagyan natin ng konting cheese sauce natin. Oops. So, pansin nyo, yung cheese sauce natin ay may buo-buo pang cheese. So, okay lang yun. Pero kung gusto nyo na walang buo-buo, dapat ka mag-add pa ng gatas and everything. So, ako, dahil hindi na ako mag-add ng gatas, hinayaan ko na. Ayan, na-mix na natin siya. And pansin nyo, hindi natin inubos yung cheese sauce natin dito. Dahil sa pag-serve natin ay maglalagay pa tayo. So, maglagay tayo sa ating cup. So, ito yung cup na gagamitin natin. And then, maglagay tayo ng macaroni. Mac and cheese. Maglagay tayo ng mac and cheese. Ayan. Tapos, bago natin siya punuin, maglagay na muna tayo ng ating cheese sauce. Kung seryosohin nyo to, mas maigi kung ilagay nyo sa squeeze bottle. And then, punuin na natin siya. Oops. Oopsie. Maglagay tayo ng grated na cheese. Dagdagan pa natin ng sauce. Cheese sauce. Ayan. And then, yung ating toasted na garlic bread. Oh, ayan. Ayan, tikman na natin. Mabango naman siya. Okay. Sa mahilig sa classic na mac and cheese, kung i-compare nyo to dun sa nakasanayan yung mac and cheese, talagang baka manibago kayo dahil ito ay nasa salty and sweet na lasa. Masarap naman siya, pero hindi siya yung parang fancy or kasi yung 'di ba, iba kasi yung classic na mac and cheese. Hindi naman sweet yung classic na mac and cheese. Tapos yung salty kasi na factor ng mac and cheese na ito ay talagang nakuha natin dun sa cheese powder. I think magugustuhan din to ng mga bata. Dahil din sa tamis na flavor na binibigay ng ating mac and cheese. And kainin natin siya with garlic bread. Okay, again, hindi ko pa natitikman yung original or yung mac and cheese na Quiapo style talaga. Dahil sobrang layo ko talaga. So, sa paggawa nito, tinignan ko ang review ng mga tao na nakakain na doon. So, sabi nga nila, salty and sweet yung dating niya. And halata daw na may cheese powder na inilagay. Doon ko na naisip na baka ganito yung mga sangkap na inilagay. So, kung nakakain na kayo doon, please i-comment nyo naman kung ano yung review ninyo, kung ano yung lasa, ano yung experience ninyo. Tapos kung feeling nyo na ganun talaga yung mga ginamit natin dito sa nalasahan ninyo doon, please i-comment nyo or feeling nyo parang gusto nyo may idagdag or bawasan. Kasi etong mga ganitong idea, kung gusto nyo gumawa, pwede naman na hindi nyo sundan yung ginawa ko. Pwede nyo i-try, tapos kung hindi kayo satisfied, pwede kayong gumawa ng sarili nyong twist or kung gusto nyo i-modify pa, pwede talaga. Kasi yung mga ganitong luto, maraming pwedeng gawin. Kagaya nito, ginawa natin, di ba? Hindi siya usual talaga na ginagamit para gumawa ng mac and cheese. Pero nga, dahil dun sa
mac and cheese na Quiapo style. So, sinubukan natin na baka makuha natin yung ganun na lasa. And in fairness sa proportion na inilagay natin na sauce, tamang-tama lang. Tignan nyo, na-coat natin siya lahat. Kung gusto nyo simpleng timpla ng mac and cheese, super simple talaga. Pwedeng gatas lang at keso. Yun, dalawa lang, ganun. So from there, pwede mo na siyang dagdagan ng kahit anong pampalasa na gusto mo. Kasi ganun talaga yung mac and cheese Ang daming version na. So eto yung salty and sweet style na version. Oo, masasabi ko talaga. And again hindi ito yung classic style ng mac and cheese. Ito po ay street style or mac and cheese na Quiapo style. Pero kung mahilig kayo sa sweet na pasta, baka maibigan nyo din. And then sa Quiapo, I think dalawa na sila ang gumagawa nito. Yung original ay yung, I forgot his name, ang katabi niya, which is yung friend niya, na nagsuggest na dun siya magtinda. Lechon ata yung binibenta. Oo. So, siya yung nauna doon sa Quiapo. Tapos, may nakita ako, may nagtitinda na din na iba. So, kung malapit kayo dyan, balitaan nyo naman ako, mag-comment kayo kung anong lasa, or feeling nyo tama naman yung ginawa natin, or may something kulang, o ganon. I-comment nyo. Kaya kung gusto nyo, kung malayo kayo kagaya ko, gumawa kayo sa bahay, tikman nyo. Kung gusto nyo na may ibang twist, hatiin nyo yung measurements para konti lang yung magawa nyo. Tapos, pwede kayo mag-create ng sarili nyong mac and cheese. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!